Napakainit ang ating panahon at nag-iinit sila sa kanilang ahon rin at dito ay tinatahi na nila para sila ay makakausad. Dani Habarata, naiwan lang si Natang ng 60 kbs rito para hindi na dumikit si Jomar dahil kapag dumikit dito ang isang sprinter, mahirapan pa rito sila at Jade. Handang umangat, tumatapat si Marky at humahabol sila dito, makakawala at masasagan na kay ni Jerito at Marky humahabol dito. Sa mga master, for today's videos, Laga Pilipinas 2025 People Race Under 23 category. Magandang bakbakan ng ating laban. Ngayon sa 88 kilometers road race, dadaan sila ng, syempre mag-i-start sila ng Gimba, Talugtog, Umingan, Balungaw na may ahon plus balik dito sa may Gimba ang kanilang finish line at pagkabitaw meron na kagad ng mga kumakalas dahil matulin sila dito sa patag. Meron kayang ahon ng ating laban ngayon. Yung mga taga rito lamang talaga dahil alam nila na merong ahon pero maiksi lang doon sa may Balungaw. Pero dito sa patag kailangan merong lalabas dito yung mga walang pang-ahon. Pero yung mga climber siguro mag-aantay sila ng tamang tempo para yung ahon doon naman sila makakabanat. Pero eto naka-giant lumalabas sa harapan ng peloton. Dito ay pinainit na yung kanyang baga dahil matapos nga ang ilang araw sunod-sunod na ulan, bagyo, binaha na nga tayo. Eto ngayon napakainit ang ating panahon kaya nag-iinit din sila dito sa kanilang laban. Under 23 category ating Larga Pilipinas 2025. Magandang abangan natin rito dahil syempre sa ating under 23 category ito yung susunod na mga pro na doon naman magkikipag-bakbakan sila. Pero syempre dito na muna tayo sa ating under 23 category dahil dito natin makikita kung sino nga ba ang may mga ensayo dito dahil lahat yan talaga puro indoor siguro dahil yung ulan. Pero si Sumiso nagwawala at umangat sa harapan ng peloton pero hindi siya pinagbibigyan rito. May dalawang sumubok maghabol rito ni Sumiso pero nakasagad ang kambyo. Ito ni Sumiso, isang dating tricycle na sikat to si Sumiso pero ngayon ay maraming salamat din dahil sabi nga niya napunta siya sa isang pangarap niya na team at dito ay sinubukan niyang agwatan, pinainit niya yung kanyang baga nandito pero yung buong peloton pa yan ang naghabol kaya mahirap bang persahin at kailangan mo lang dito meron ka talagang plano, tansyado mo dahil lahat to sila ay gustong manalo lalong lalo na sa Larga Pilipinas dahil parang buong Pilipinas na to at ito dumikit. Panibago na naman ito naghahabol si Sumiso dito ngayon dahil napakarami yan nila sa ating under 23 category at meron lang silang top 3 dito kaya tatlo kapag naitutuloy nila yung nasa harapan tatlo na kaagad yan wala na out na yung mga nasa likod nito pero mahirap pa itong maitutuloy dahil malayo pa dito dahil 0 kilometers doon bumitaw to si Sumiso kumbaga doon niya pinainit yung kanyang baga at Parinyas na andyan rin sa likuran may sumubok na naman kapag may inabot yung breakaway ito dalawa. Kasama si Parinyas dyan. Si Poloni at Sean Sarmento. At ito si Steven at si Julian. May mga sumubok mag-aatim dito sa patag. Dahil alam nila na mabigat yung ahon na maiksi lang sa may Balungaw. Pero makunat at matari. Kaya dito sa patag gusto nilang makawala na sa grupo. Dahil dito paswertihan kapag may swerte ka talaga sa laban. At para sa'yo ay talagang ibibigay talaga yan ni Lord dahil kahit anong lakas natin kapag hindi yan ibibigay ni Lord talaga ay mahirapan din tayo. At kailangan lang lagi sa paglalaro din nandun yung dasal, doble ingat at sipagan lang talaga sa pag-iinsayo at Steven rin dito ang naghabol dahil nakita niya na umaagwat na nga yung dalawa at si Julian at Sean Sarmento from Bacolod. Napakalayo yung dinayo dito ni Sean magagaling Bacolod dyan at maraming salamat din sa lahat ng mga followers natin. Thank you at maraming salamat din kay Sir Alex Bilan sa lahat ng mga buong team. Thank you rin at bisitahin nyo rin ang Facebook page. Ito Nakamoso humabol din siya dito kumbaga maraming nag-a-attempt dito sa patag at grabe ito si Sumiso talagang kanina pa to banat ng banat dito nga pinainit niya yung baga na dito dahil naisip niya dito na walang ensayo dahil puro ulan.
Dito lang ngayon ako magpapainit sa laban na to, Hantulin, no? Mukhang kayang lalagpasan ni Sumiso at dumikit nga. Sa harapan, marami na sila dito sa first group, 6. Pero bigla silang bumagal dahil nakita nila na papadikit din sa kanila yung peloton as Steven rin. At ito, meron tayong breakaway na dito si tatay nakasuot na Landix na jersey. Ito, meron talagang nag-a-attempt rito lagi kapag dumikit na yung grupo sa mga breakaway. Hindi talaga pwedeng walang mag-a-attempt dyan dahil gusto nilang lalabas at suluhin. At marami na naman sila dyan at napasama na naman. Etong si Asi, si Julian nandito rin. Meron tayong mga taga-Cavite rin dito, lumayo kaya dito ay marami talaga ang kaabang-abang dito sa Under 23 category. Ito naman yung makikita natin sa pro, kaya dito ay nagsisipag sila sa pag-iinsayo upang makilala din ng mga ibang team rin. At 6 sila sa ating first group din. Pero nakikita natin rito na kontrolado yung kanilang pagtatrangko rito Dahil siyempre alam mo naman na talagang gusto mo ring manalo pagpunta mo ng karera. Mga lahat dito ay gustong manalo pero napakahirap pa to dahil malayo pa tayo, kaya itong 6 bumabagal sila dito. Kumbaga walang gustong magtuloy sa kanilang breakaway at nandyan na rin ng grupo sa likod. Talagang mahirap talaga mag-success dahil lalo na kapag ikaw ay sabi nga nagugulangan. Talagang nahirapan talaga ito kapag ito si Jay dinadala yung peloton. Bit-bit ni Jay kaya binuka rin naman niya dito at Danny Habarata. Marami nakakapit dito dahil inatak ni Jay kanina at binuka rin niya kaya si Danny Habarata ang tumuloy. Marami din dito ang mga kumakalas din dahil yung mga baguhan ng mga under 23 category, yung alam naman natin na talagang malakas na talaga to. Gawa ng yung iba nito ay nakasabay na sa mga pro sa pag-iinsayo, kaya may mga experience na to yung mga under 23 natin iba dito at saka yung mga iba rin na baguhan pa. Sila talaga yung mahihirapan dito sa kanilang maintain rin dahil mahirap to kalaban sa lalong-lalo na yung mga sanay na. At Aaron at Ninyo Lim dito tahimik sa likod habang pinagmamasdan ni Ninyo at Aaron yung harapan ng peloton. Dito ay nag-usap-usap siguro yung dalawa dito na mamaya na tayo babanat. Hayaan na muna natin ang harapan ng peloton na babanat dyan dahil sabit na muna tayo rito dahil abangan natin yung ahon. Ito 88 kilometers lang to kaya maiksi lang yan Kailangan may ensayo ka dito mga lagpas 120 dahil 88 at si Jay umagwat at si Lance bumuka rin at kasama si Jomar laboy ng Team Exodus. Dalawang umagwat kasama si Jay Banghilisa ng Team Excellent Noodles at Exodus. Ito sinubukan ng dalawa na aagwat rito. Dalawang sprinter ang umagwat dito at kita nyo naman sa grupo sa likod na si Danny Habarata ng Ilocano Express. Siya ang humatak sa grupo dito. Dapat pahinga na muna dyan si Danny at hindi niya muna pwerasahin dahil alam niya na talagang may ahon. Dapat mamaya na yan siya sa ahon, hindi na muna siya gagalaw rito sa patag. Pero naisip rin Danny na baka aagwat ng tuloy yung mga sprinter, maiiwanan ako. Kaya bit-bit ni Danny yung grupo, marami nakatutok sa kanya, isang batalyon. Kaya lumilingon dito si Jay at si Jomar dahil hindi sila pinagbibigyan, kaya dahan-dahan na rin silang bumagal at inaantay na lang nila na dumikit rin yung grupo sa kanila. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas si Danny Habarata ng Ilocano Express. Talagang hinatak niya rito yung grupo kaya dumikit yung grupo. Talagang hindi sila pinagbibigyan yung dalawang sprinter dahil top 3 lang yan malamang. Isa na lang ang kukulin sa likod. Sumiso, nagwawala at lumipad na naman. Sa harapan, walang magawa si Danny dito dahil kanina pa siya naghahabol. Malamang iba na naman ang hahabol dyan. Nakairo na dito si Sumiso para tuluyan siyang aagwat dito at masasagad na kaya dyan ni Sumiso hanggang finish line. Pero malayo pa tayo dahil dadaan pa tayo ng Umingan at Balongaw. Siyempre balik tayo sa Gimba yung ating finish line. Ito, mga nakatatlong attempt na itong si Sumiso ngayon O mga nararamdaman niya dito yung init ng panahon dahil hinto lang nung bagyo at saka ulan. Ngayon napakainit ng ating panahon at marami na rin dito ang naghahabol. Gusto nila talaga dito sa patag ay makakawala na sila para magtutulungan sila, pero papayag kaya yung ating grupo dyan? Marami na sila dito sa first group dahil binanata ni Sumiso kaya dumikit rin
Pero dito sa kanilang breakaway naman, nag-aantay rin sila kung sinong hahatak. Dahil syempre hindi mo rin uubusin yung sarili mo dyan sa pagtrango. Kailangan dumiskarte ka rin. Dahil para manalo, andyan lang sa likod yung grupo. Kasama itong si Julian. Grabe, kailangan dito water talaga ang kailangan para hindi ka dyan mag-o-overheat, oh. Dahil kapag ikaw ay hindi nakagasolina dyan, medyo maaga ka talagang mauubusan. At ang pagbabalik din na John Paul Bicol, ha, at nakita rin natin dito si Tofo. Yan yung mga dating, siguro kapag hindi huminto yan sila, nasa front na yan, si Tofo. Dahil yan yung mga malalakas rumimati dati. Yun nga lang, kapag meron ka talagang priority, lalo na sa pag-aaral mo, mapapaisip ka talaga. Kaya ito yung grupo na iwanan sila Jay rito sa peloton at marami na nasa breakaway, ha. At ito, Angelico Sipilayo ng Team Go for Gold, inatak niya rito para tumuli, no. Kailangan lang talaga merong magpuwersa dyan. Dahil kapag walang humatak rito sa grupo, babagal talaga yan. Ito, diniinan na dito ng Angelico Sipilayo para hatakin niya yung grupo dahil marami nang umagwat sa harapan. Baka mapag-iwanan siya. Binuka. At naiwan na sila Jay dito sa grupo. Kasama dyan si Asi at marami pa sila dito. Pero marami na rin dyan ang mga kumakalas, ha. Kaya ito, napakagandang laban talaga to. Ito. Sinisya niya ni Andol dito na bakuran mo na yung grupo dyan. Ako nang bahala dito lumabas dahil kailangan ko to para dumikit. Pero mahirap din dumikit lalong-lalong kapag ikaw lang mag-isa. Kasama dito si Sean Sarmiento from Bacolod dito sa kanilang breakaway. Si Lance Kerimet. Marami sila dito. Pero talagang kontrolado. Kita nyo naman yan, no? Ang bagal nung takbo nila. At Marky Burak. Kasama rin dito breakaway, kaya kontrolado lang talaga yung kanilang pagtatrangko rito. Siguro yung mga nakakaalam sa ruta na may ahon, sila siguro yung mag-aantay dyan, ha. Si Sumeso rin lumikod at nandito na nga tayo sa may arko ng Umingan, Pangasinan. Ang dami na dito sa breakaway, oh. At yung grupo marami din dito ang talagang nag-aantay pa na dumikit. Dirina ang bumungad rin dito sa peloton. Yan si Jay Danny Habarata, dinadala niya kanina yung peloton para dumikit sa dalawa, si Jomar at si Jeron. At ito, papasok na tayo ng Balonggaw. Ahon talaga ang ating aabangan. At sayang, ito si Idol, panalo na sana. Tumakas pa yung hangin sa kanyang gulong. Nako, hindi talaga para sa kanya, dahil nasa breakaway na siya. At dito naman tumakas yung hangin sa kanyang gulong rito, hindi talaga para sa kanya dahil na flat nga siya, kaya medyo mahirapan na naman to si Idol. At umaangat na dito yung pulikat ni Julian ng Team 7-11. Kita nyo naman yan, no? Talagang inaangat na niya kanyang bib short dito dahil ramdam na yung pulikat dito. Dahil yung iba nito dahil puro ulan, siguro baka ngayon lang naaarawan, kaya yung talagang kalaban mo pulikat, syempre nag-iinit na dyan. Plus matulin pa kayo rito sa yung mga speed nyo dito. Plus banatan pa dahil syempre hindi ka naman pwede tututok dyan. At ito, ahon ang napaka ng abangan dyan. At Marky Burak, Sean Sarmiento at si Sumeso dito nga sila. Sa unang ahon pa lang yan, nagkalasan na yung ating breakaway rito. Sumeso, Marky Burak, lakas umahon dyan, ha. Sarmiento, nandun na rin dito sa ating harapan. Ang mga climber rito, tatlo ang umagwat kasama si Sumeso, Marky at si Sean from Bacolod. Itong tatlo nagkalasan yung breakaway dito sa ahon, at may ahon pang isa. Ito na, magandang abangan natin dito kung sino ang mananalo natin dito, ha. Dahil napakakunat pala to. Maiksi lang siguro mga 400 o 500 meters at biglang dumikit itong si G sa ahon, no. Pero aramdam niya dito na nag-iinit na sana siya, at ito na si Sumiso dito, parang hindi na siya makakausad at umagwat na si Lance kasama si Marky Ron at si Jay. Nandun na rin sa ating harapan dahil dumikit rin siya ang antuli ng labas ni Jeron sa ahon. Jomar Laboy, Angelico Sibilayo, ito grabing grugihan na yan dahil napaka kunat yung kanilang ahon rito. At Steven dito from Vizcaya, Solano, Vizcaya. Ito na, medyo nahirapan itong si Steven umusad sa ahon, at dito nga sila'y nakakaramdam ng groggy rito dahil yung mga nabigla siguro dito sa ahon. At Danny Habarata dito ay naiwan siya, pati si Sumihiso.
Naiwan rin dito dahil nasa breakawayan siya pero bigla naman siyang naubusan at paglusungan nila dito ay tatlo dahil dumikit nga itong si Jay kasama si Marky Burak at si Lance Gerimet ng Standard Insurance. Itong magandang abangan natin rito na 3-man breakaway. Napakagandang laban ang ating makikita natin dahil napakarami nila sa breakaway. Yun nga lang sa ahon sila nagkalasan at bit-bit ni Jay rito. Sa losong yung kanilang trangko rito ha. Dahil syempre kailangan mo rin talagang dalhin. Dahil syempre baka dumikit pa yung grupo. Ito nandiyan sa harapan yung ating mga marshal ha. Kailangan na doble ingat lang din tayo rito. At Jay ang humatak, Marky, Lance, meron tayo isang sprinter dito at climber yung dalawa dito. Pero may pangrimate rin ito si Lance ha. Dahil sa Tour of La Union, ito yung nanalo rin. Kumbaga inabutan yung umagwat. Dito nga lang, dahil isang sprinter yung kasama ang pagbabalik. Apple of the eye, napakagandang laban to ngayon. Last 15 kilometers to the finish line. Ito yung ating grupo. Marami pa sila dito. Si Jomar Laboy kasama rin dito ha. Danny Habarata, nag-aantay sila dito kung sino nga bang hahatak at tuloy-tuloy na itong tatlo rito dahil napakalayo na nila ha. Pero hindi pa natin alam dahil kapag ito ay hindi sila magtutulungan rito sa kanilang trangko, pwedeng aabutan sila dahil mas malakas ang puwersa ng ating second group dahil mas marami sila doon. Pero nandun rin si Sumiso na handa rin makikipagbalatan at inatak na naman ito ni Marky. Dito ay napakagandang laban. Maraming sumubo kanina sa patag para makawala. Pero doon sa ahon, doon natin nakita na meron talagang mga climber. Pero si Jay bigla tayo nagulat sa kanya ha. Naiwan sa grupo. Pero ang tuloy naman niya, ang labas niya sa ahon, biglang lumabas ng matulin at walang nakakapit. Parang 1000cc yung gamit ni Jay kanina para siya ay makakausad. Ito ay dumikit nga siya. At unang umagwat itong dalawa kasama si Marky at si Lance. Pero biglang humabol itong CJ dahil nakita siguro niya na si Sumiso ay nahirapan ng umusad sa ahon. Kaya pinilit ni Jay na makausad siya sa ahon. At ito kailangan muna lang magre-recover din. Pero kapag tuluyan silang babagal dyan dahil meron isang naghabol, ito may mga pulikat na yung mga nararamdaman ito ni Lance, si Jay at ni Marky, pero hindi natin alam dahil kanya-kanya mga discarte na yan at ito ay palitan sila dito sa kanilang pagtatranggo rin. Pero syempre kailangan mo hindi rin ubusin dahil baka maubusan ka pagdating na sa finish line rin. At lipat naman sa likod itong si Jay, Marky naman at Lance ang nasa likuran din. Napakainit ang ating panahon ngayon. Nag-iinit din yung tatlo rito at abangan natin kung sino ang mananalo na kay Marky, kay Lance o na kay Jay na kaya rito ang mananalo dahil mahirap kalaban ang sprinter lalo na kapag napasama sa breakaway. Kailangan pakalasin nila itong si Jay para tuluyan na hindi nila talaga mapaparimati. At biglang hinatak ni Lance dito dahil nakita niya na talagang meron si Jomar sa likod, hinatak ng 60 kps. Kaya ito napakapit itong si Jay at pati si Marky rito sa hatak ni Lance Gerimet ng Standard Insurance dahil nakita niya na si Jomar papadikit, baka mawalan pa siya ng pwesto, kailangan niyang hatakin. Pinipirsa na dito ni Lance. So, grabe ang tulin, 60, kaya biglang napakapit itong mga nasa likod. Dahil naisip ni Lance dito na kapag hindi niya dalhin, dahil meron na silang tough 3, baka siya pa yung mawalan dahil may pangrimate rin itong ni Marky Burak. At plus kapag dumikit pa si Jomar na isang sprinter, lalong mas mahihirapan kaya biglang hinatak ni Lance dito kaya umagwat ng dahan-dahan. Pero ang palit naman dito ni Jay ay 45 kph lang. Pero kanina hinatak ni Lance ng 60 kaya talagang mahirapan din dumikit si Jomar dahil sulo lang niya. At Marky naman ang humatak, 45 kph lang din dito ang harta. Kanina si Lance ay binigla niya ng 60 kaya napakapit itong si Jay rin. Pati si Marky rin sa likod. Pero kapag babagal sila ng tuluyan, kapag dumikit dito si Jomar, mas mahirapan naman. Dito yung dalawa rin dahil alam nila na mas lamang talaga yung sprinter. Kaya bit-bit na naman nila. Si Jay naman ang pumalit dito. Kumbaga kontrolado lang dito si Jay dahil alam niya na kailangan pa niyang magre-reserva rin para sa kanilang rimatihan. At malapit na tayo sa ating finish line. Last 4 kilometers to the finish line. Magandang bakbakan sa ating Larga Pilipinas 2025 People's Race Under 23.
Tigori. Grabe Kumbaga napakaganda yung ating bakbakan ngayon. Napakainit ang ating panahon kaya sulit na sulit yung breakaway rin. Marky, nakikiramdam rin siya dito at Jay naman ang pumalit. Kumbaga dito ay tulungan rin sila sa kanilang breakaway rin dito. Kumbaga hindi na muna sila nag-iisip ng rimatihan. Kailangan lang muna nila na may lalayo. Dahil syempre dahil nasa top 3 na to ay talaga magtutulungan na muna tayo rito. Para may tutuloy, noon mamaya na tayo maggulangan kapag tanaw na yung ating finish line. Pero papadikit naman itong si Jomar na sa likuran na kapag dumikit, mahihirapan sila dito dahil tanaw na nila. Kaya ito si Marky, nag-iisip na siya dito na kailangan kong hatakin siguro na to dahil kapag dumikit si Jomar, delikado ang sprinter dahil sila talaga yung may malakas na puwersa lalo na sa rimatihan. Kaya Marky na ang pumanay at bumitbit dito. Sa kanilang breakaway, nakatutok si Jay at nasa likod rin. Etong si Lance, sinyas ng palit, nakahigpit ng klits sa itong si Jay dahil handa na siyang rumimati at nakikiramdam na rin etong si Lance dito. Marky, nasa harap, hindi mo na siya talaga pinapalitan ni Jay dahil nag-aantay ng rimatihan dahil mga sprinter hindi pwede yan magpapalikod dahil sila yung may mga tansyado at planado rin sa kanilang rimati kaya bit-bit na dito ni Marky. Nakaabang yung dalawa. Tumatanaw, nililingon nila dito si Jomar dahil papadikit, konti na lang talaga yung agwat at kapag tuluyan silang babagal pero marapit na rin tayo sa ating finish line kaya sinatsaga na rin ni Marky ritong hatakin dahil tinatanaw niya dito si Jomar na papadikit dahil kapag hindi niya hatakin baka mawalan pa sila kaya talagang pwersahan na dito at alam din ni Marky rito na kailangan na mo niyang hatakin to dahil baka maabutan din sila ni Jomar dahil nandyan na yung ating finish line. Marky, J, Lance kaya ang mananalo dahil nandito sa likuran kaya magandang abangan natin rito sa ating The 3-man breakaway. Kung sino kaya ang mananalo sa kanila rito ngayon. Tanaw na yung ating finish line rito. Nasa harapan si Marky, J, nakikiramdam rito sa ating likod rin at si Lance lumilingon, tumaangat itong si G sa kanan rito at tumatapat itong si Marky, humahabol naman si Lance dito at dandang umaagwat itong si J rito at naiwanan yung dalawa pero sumubok rin dito si Marky kung dumikit pa ba siya dito at biglang umagwat na itong si J rito sa kanilang rimatihan. Grabe, nakikiramdam kanina si J at tinatansa lang din siguro niya at ito dahil papadikit na nga itong si Jomar. Kaya pulsa ng hinatak ni Marky at biglang umangat si Jay rito, tapatan sila ni Marky at dito nga ay hindi nakadikit na itong si Marky rito kay Jay. Dapat tinutukan niya dito yung paglabas at angat dyan ni Jay. Pero si Lance dito ay nahirapan na rin siyang rumimati dahil pinulikat na rin at napakalayo na yung agwat at napakalayo pa yung angat ni Jay. Siguro mga last 150 meters pa ito Pero eto nga, malayo yung agwat dito ni Jay. Pangalawa natin dyan, Marky Burak at pangatlo si Lance ng Team Standard Insurance. Jay, bangilasta yung ating lap winner sa ating under 23 category. Larga Pilipinas 2020 People's Race. Grabe yung kanilang bakbakan. Sprinter talaga ang lamang. Lalong-lalo na kapag napasama sa breakaway. Pero congrats din sa kanilang tatlo rin. Talagang nagtulungan para umabot lang talaga sila sa finish line. At dito nagulat tayo sa ginawa ni Jay dahil wala siyang pang-ahon pero 1000cc yung ginamit niya para makausad at dumikit sa dalawa kay Marky at kay Lance. Kay Rimet, grabe yung kanilang laban kanina. Talagang nag-iinit sila pero nag-iinit din yung ating panahon. Alright, kita ulit tayo sa ating next video sa vlog ko. Kayo ang bida.